Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:02 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Miyerkules, July 30, 2025. Welcome na sa panibag-o naman nga edisyon sang Usapang Agrikultura nga ginadulong sa inyo sang Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kaabyanan, manging kaupod ninyo Hope Torrechante and of course ang ako niyong partner from DA Western Visayas, Mr. John Candelario. Sa sining adlaw sang Miyerkules, no, mga kaabyanan, isa naman ka dinapit ang aton nga makaupod, no? By the way, gusto naton i-shout out ang aton nga mga mangunguma dira kag mga fisher folks, no, sa syudad kag probinsya sang Iloilo and at the same time sa dainman nga bahin sang Western Visayas kag sang pungsod Pilipinas. Kamusta ka mo? Maayong aga, maupay nga aga, maayong buntag, mayad nga aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. And as promised mga kaabyanan, padayuno nato, no, ang aton nga istorya sa mga kadagatan naton diri sa probinsya naman niya sa Iloilo. Kung kahapon mga kaabyanan, nakaupod ninyo ang chairperson, no, sang MFARMC sa Banwasang Estancia, si Mr. Inocencio Pagaw. Subong naman niya nga adlaw sang Miyerkules mga kaabyanan, makaupod naton ang chairperson. Gika naman sa Banwasang San Dionisio diri sa probinsya sang Iloilo, MFARMC sa gihapon mga kaabyanan. Ma-connect naman kita, no, sa aton nga mga Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. This time, no, sa Banwasang San Dionisio. So later mga kaabyanan, makaupod naton si Mr. Gerald Bano, ang fisherfolk representative gikan sa Banwasang San Dionisio. Siya mga kaabyanan ang chairperson sang MFARMC San Dionisio. Madamo kita mga kaabyanan sang igapamangkot, no, kay Sir Gerald, lakip na dira, ano ayan, ng mga dunang manggad, no, nga ginapabugal, kag bugana, dira sa may Banwasang San Dionisio, aton inang atukibon, sini nga adlaw sang Miyerkules, pinaagi sa aton nga dinapit, and also, no, mga pagpanghangkat, nga ginapangatubang sa aton nga mga fisher folks sa Banwasang San Dionisio. And if you
if you have questions mga kaabyanan sa aton nga mga tagpalamati dira, no, pwede naton ina ipamangkot sa aton nga dinapit sini nga aga. So i-comment nyo lang, no, ang inyong nga mga pamangkot kay i-try naton, no, nga ipamangkot man sa aton nga bisita. So hindi na naton pagpadugayon pa mga kaabyanan, I believe ready na gid, no, para sa aton nga hinunanon sa buong adlaw mga kaabyanan ng aton nga special guest isa usapang agrikultura aton nang abi-abihon diri sa aton nga programa usapang agrikultura si Mr. Gerald Bano ang chairperson sa San Dionisio MFARMC and at the same time ang Iloilo Provincial Fisherfolk Representative. Hi sir, maayong aga and welcome sa usapang agrikultura. Hi ma'am, good morning. Good morning sa Taranga Palamati sa DYL Radio Pilipinas. Good morning. Yes. Sir, by the way, no, bago kita mag-proceed sa aton nga interview, kamusta ang weather dira sa may Banwasang San Dionisio, no? Kamusta ang inyong kahimtangan sa inyong sang lakat sang panahon dira, lakip na, no, ang aton nga mga baybayon? Sa Subo ma'am, medyo madulong pa, no? Mamadlos kag mahangin-hangin diri sa sa San Dionisio, Northern Iloilo, no? Kag magalom subo nga panahon. Apa ang mga mangingisda ta still, no? Ato nagpalawot bago lang nakahalin. Hopefully nga mangin maayo man ang ilang atong lakaton. Yes, bounty catch, no, para sa aton nga mga fisher folk dira sa may Banwasang San Dionisio, especially sa aton nga Northern Iloilo, no, kung sa diin kilala sa ilang bugana nga panubason sa sa baybayon naton. And speaking of baybayon, no, Sir Gerald, ano bala ang mga bugana or dunang manggad, no, sa dagat ang pinaka-importante sa ekonomiya sa Banwasang San Dionisio, Sir Gerald? Kung doon ang manggad, no, tanan sa municipal sa San Dionisio, no, importante, no. Una, may ara kami diri seagrasses, no. Kung sabihin ginapuy-an ini sang mga aton nga mga blue swimming crab, no, mga gagmay tang mga kasag, no. Then the coral reef, no, may ara kita coral reef kung sabihin nga, of course kinaistahan man sang mga tumugag na isda, mga pelagic, migrate migrate man nga mga isda, no. And then aton mangrove area ay bukan makita sa mangrove area, no. Of course ang amon diri nga seaweed farming, no, kung sa diin makabulig sa ekonomiya sa Banwasang San Dionisio. Kag of course ang mga isda nga bugana sa amon nga banwa. Ang kini siyang importante. Kag ang ano man, kag ang of course tawo. Yes. Ang people man sa Yes. amon nga banwa. Yes, we have to agree with that, no, ang mga pumuluyo, mga mangingisda nato, no, nga tipig, no, sa sininga mga dunang manggad. And Sir Gerald, no, since nga na-mention naman yung mga nagkalain-lain nga mga yamang dagat nga ginapabugal dira sa Banwasang San Dionisio, ano ba lang epekto sini, no, sa mga dunang manggad nga ini sa pangabuhi sa mga taga San Dionisio, Sir Gerald? Kadako, no, sa bulig sini, no, sa mga resources nga ini sa aton nga banwa kay amo hindi sa ang una, no, kalabuan sa aton nga mga fisher folks, no. Labi na gid sa mga magagmay nga mga fisher folk nga pas ang una, no, diri ka pangabuhi kag diri na fishing sa among nga munisipalidad. Mhm. Sir, may mga na-mention ikaw nga seagrass, mga crabs naton, mga isda naton. May mga ara bala sang seasonal lang or dumalagsahon lang ang iyang pagbutwa dira sa mga baybayon sakop sa San Dionisio? May ara gid ya peak season, no. May mga monthly nila yung blue swimming crab like subong nga panahon, no, peak season gid sang crab, no. Pag may mga lean season man ba all throughout the year, no, catch gid ang mga fisher folks ta, no. Ay isa man ini sang amo gina-plan out, no, kung paano ini siya i-manage ang pag-catch ng blue swimming crab, no. Kay part na ini siya sang planning man sang BFAR FMA 11 ang blue swimming crab nga program. Wow, doon nagutom na ako early pa lang sa aga, no? Pagkabati sang kasag
sang San Dionisio. Sir, ano ba lang mga ginapangatubang nga mga pagpanghangkad sa aton nga mga fisher folk dira sa may banwa sang San Dionisio? Pwede bala nato no maisa-isa ining mga pagpanghangkad o kun mga challenges, Sir Gerald? Yes, may mga ano gid no, may mga paghangkat gid diya sa bilagid sa fishing sector no. Ang top 2 diri nga issue nga problema dira sa San Dionisio no. Not only sa San Dionisio but of course the entire province of Iloilo, amo iniuna ang pag-decline no sa fish catch no kay base sa pagtuon no jutay na no, gamay na ang aton nga paghuli no sa mga fisher folk sa ilang pangadlaw-adlaw nga pag fishing. Kaduang rampant sa ayuyo fishing, the illegal, unauthorized, unreported, particularly operations ng troll, pulbot-pulbot, fine mesh net operation, like the sinsuro, may ara pa sa dynamite, no? Pag-intrusion sa commercial fishing sa municipal waters, no? Isa-isa pila lang ini sa mga issues, no, na nakita. Apang amo ni siya ang 1-2, no? Top 2 Yes. na issues. Sir, sa mga na-mention natin nga mga pagpanghangkat, no, do ano ka damo yung mga na-record ng mga violations sa aton nga mga kadagatan? Sir Gerald, if you have no the data dira sa Mayaban was San Dionisio or even diri sa aton sa province of Iloilo as fisher folk representative sa nga province. Kung data no kadamo na sang na report no nga nadakpan nga mga illegal fishing, mga intrusion no. But numbers hindi ko lang isa-isa gid ang numero no kay kanya-kanya nga mga LGU may mga ila man nga ginapatigayon nga mga pagbantay no pag-manage sa ilang area. Yes. Apang sa data no nagataas na gid ang illegal fishing kag mga paguba no sang aton gadunang manggad labi naggid sa amon sa San Dionisio kay kadamo na sumong sa mga activities no may ga-upgrade man ang mga ang atong mga fisher folk ang aton nga mga unreported nga mga fishing ga-upgrade man sila base man sa paglakat man sang panahon sang fishing industry just because nga gamay na lang ila catch no ga-innovate man ang mga Yes, fisher folks ta. Yes, no, ga-innovate man as time goes on, no, sa aton diri sa probinsya sang Iloilo, agud nga mapadamo, no, ang ilang nga mga hulik nga mga isda. Unfortunately, no, may mga consequences ang ini nga mga actions, no, ang mga ayuyo, no, ukon ang unregulated nga pagpangisda, no, especially dira sa bahin sa northern Iloilo. So may mga strategies bala kita, Sir Gerald, nga ginapatuman no agud nga mapangapinan ang aton nga mga baybayon kontra sa illegal fishing. Nagliligtad no tuig nga conduct kami sa among fishery enforcement training no para strengthen ang law enforcement, i-capacitate ang atong mga infancy members, mga fish warden, bantay dagat, ano po ang atong PNP personnel man no kay dapat ano man ini uniform no ang atong pag-manage ang atong coastal resources. Ag-encourage man ang atong coastal barangays na magbulig sa pag-monitor, report sa mga fishing illegal activity sa ilang lugar. Kaya we encourage man sa mga fisher folk nga i-observe no ang cruise season sa Yes. from November 15 to February 15 sa kada tuig. Mhm. Sa aton nga mga tagpalamati no sa mga hindi familiar sa close season, Sir Gerald, basi pwede mo ma-educate pa no ng aton mga tagpalamati especially sa mga hindi sa taga Northern Iloilo nga bala naga-observe kita sa close season and ano nga period ini gina-observe no sang aton nga mga fisher folk kung diin ini nga area, Sir Gerald. Ang close season pa no, Reliance area sa Visayan Sea no, the FMA 11, Fisheries Management Area 11 sa ating Visayan Sea no. We observe it on every November 15. Kag last ini sa February 15 sa kada tuig. Ang ining close season no na focus kan ini sa aton nga mga isda, not all the isda no, the entire Visayan Sea but of course
ara diri ang sardines, like the tabagak, like the sahasa, and the like, no, ang related nga amo sina nga mga species, no. Of course, no, gina-encourage na gid sila nga i-observe ini kay based on science, nagagamay na ining mga isda nga ini mga sardines nga ini nga sa diin diri lang ini di makita, no, abundant sa Visayan Sea. Mhm. Sir, may mga marine protected areas bala kita dira sa may Banwasang San Dionisio, and ano ang mga tikang no nga ginaubra naton para ang ini nga mga protected areas nagapabilin nga protected no. Sa ngalan pa lang no, marine protected areas. Yes, may ara kita diri nga marine protected areas, no, may ara kami identified, no, ini mo sabi ang coral reef, no, ang tapok lutaw, no, pag may ari man diya sa mga mangrove area, mga coral reef sa diin nga bugana ini sa amon nga mga kabaranggayan, no, pareho man sa mga Concepcion, like Ahoy, of course Concepcion nga diin damo ang ilayang FPs, no, pag diri sa amon yan sa Banwasang San Dionisio, may ari kami diri isa, no, isa ka NPE nga mo sa ang takot lutaw, the coral reef, no, nga kung low tide gagawa ini siya, makita mo ini siya nga area, no, amo na siyang abundant, ila di siya sa isda, no, giniistaran ang atong isda. 28 create niyang MPs, no, base sa atong ordinance sa science and research data nga ging collect to support man sang ang para i-support man sa legality. May ara man ini sang law enforcement, no, bantay dagat nga program, budget allocated, kag mga activities pareho sa underwater assessment, coral clean up, no, kag dive kita sina diri kag kwaon ang mga garbage sa dalom, no, para manatili, no, ang healthy ning coral reef, garbage collection, monitoring sa mga existing nga mga gakabuhi, no, pareho sa mga shells, isda, ano ba bala ang isda ang ara dira nga naga-star, may ara pa bala o kung wala na, no, mga siko-converta, mga ano kada stars, no, nga ara dira sa dalom, pag sari-sari nga mga kabuhi man dira, no, kung may ara pa sa area o kung wala na. Kaya hindi taman ni matuod ini ma-monitor, no, 24/7 just Yes. because nga bago subong admin, bago ang ano subong personnel, that's why nga may mga gamay lang pag-stop, no, sa monitoring. Pero of course kay ano na going na kay nagapungko ng bagong administrasyon, hopefully, no, ma-continue, no, kag ma-redesign, kag ma-enhance pagid o kung maging epektibo pagid, no, pag-manage ini nga coral area. Mhm. By the way, sir, no, sa aton naman yung mga turista nga nagapadulong dira, are they allowed, no, nga magpadulong sa sining marine protected area naton? No, they're not allowed kay hindi ni siya pwede kadtuan, no. Pwede siguro malibot-libot lang sila sa area. Kasi pagtapak siguro bawal, no. Pagkadto dira kay because nga may mga coral reefs dira nga kung tapakon siyempre magguba na siya, magkaradunot, may mga weeds pa dira nga ara ga star, no, may mga brown seaweeds dira nga sargassum and the like, hindi dapat tani na kadtuan, no. Pwede maano lang, malibot-libot dira, makakonduct ng research kung available nga nag-ara legal, no, legal nga pagkadto dira. Pero pwede sila kakadto for research purposes. Sir, kadtuan naton or istoryahan naton ang community participation o kunang engagement sang aton nga mga pumuluyo, no, sa Banwasang San Dionisio. So may ara bala sa mga tinion, sir, no, nga ginakabudlayan kamo sa MFARMC sa pag-engganyo sang partisipasyon sang community, no, sang komunidad sa pila ninyo ka mga programa, and at the same time mga aktibidad nga gina-organize ang MFARMC. Yes, no, tagid malikawan nga may mga may mga issues, no. Ang ato nga mga fish of hindi tatatanan sila ma-inganyo gid, no. Apang, no, pareho sang gin-conduct namon nga untaton ang operations sang fishing using finance net. Lately, no, so sa diin nga focus kami sa sensuro operation sa amon Banwa. Nag-identify kami base sa data, no, may identified kami nga 10 fishing vessels, no, nag-usar sa finance net. Operation sila sa area, no, nga may ara sila sa isa ka fishing vessel, may 10 to 15 personnel
kung pulo sila may ara kita 150 no katawo plus ang ila papilya sa kada nga naga-rely no sa sensor operation. Kadamo lang sa negatibo nga mabatian pareho sang ti kamo pakaon sa amon kay eskwela sa kabataan namon, kamo bayad sa kotangan namon o kamo sagod sa amon no. Amo sila nga mga negatibo bala nga mga ang balano no. Amo na with the interventions ang BFAR, no? BFAR 6 in address ini nga issues no with the DSWD, the Sustainable Livelihood Program kung man sa amon mao kag LGU gin-organize ining mga crew nga ini para matanduhan ang nagkakaigo nga programa sa ila lugar no para maguntat ang sensor operation may maayo ang pag-manage ang among coastal area. Maka-create kami ng association sa mga sensorista para matigaan sila sa bulig o livelihood alternatives sa atong gobyerno. Mhm. Based sa imong assessment sir no as chairperson no sang San Dionisio Pharmacy, kamusta do ano kadalom yung participation sang community, especially mga coastal barangays naton, mga residente sa coastal barangays naton sa mga kausa no sa pagpangapin sa aton yung mga baybayon? May mga data kita no, mga tool, hindi taga-ding tool no para maka-up sang mga analysis, profiling, issues and program, mga plan, intervention, labi na ang monitoring, of course the survey, may harap kami mga focus group discussion, may mga interviews conduct no para mabalanta no, para kumbaga maigo tagid no ang mga issues ng concern no diri sa amon nga banwa no kay sari-sari lang di ang mga issues nga nag-arise apang paagi no sa pag-plan out no sa pag-iistorya sa ila, pagkuha sang ilang nga mga hinunaan kag ilang nga mga hibubunot no makaplano kita konkreto para sa intervention no kag programa para sa mga fisher folks na. But based sa imong observation sir, mga perhaps 90% sa aton yung mga fisher folk participative sa mga aktibidad sang M-Pharmacy dira sa Banwas ng San Dionisio, or higher than that ang aton yung percentage? Yes ma'am no, taas gid ang ano no pag nila no ang Participation. Participant no, sa programa ng amon nga banwa no kay kung wala sila ga-participate paano kay no kahimo sa programa para sa ila. Yes. At least we're happy no to know nga kalabanan no if not tanan nga mga fisher folk dira sa Banwas ng San Dionisio ang naga-participate gid no sa mga nagkalain-lain nga mga aktibidad, programa nga ginapatuman sang M-Pharmacy dira sa Banwas ng San Dionisio. And kay na sir no na mention nimo may ara kamo sang data collection and planning. Ano ni siya sir, manual sa gyapon ang ato niya pag collect sa mga datos, or nag-adapt na kita no sa modernisasyon, naga-digital na kita sa aton nga data collection and planning, and may we know no kung ano ang mga datos nga aton nga gina-collect sa aton nga data collection? Sa subong the manual pa kita no apang sa bulig man sang mga digital subong nga ano data banking na kita through ano naman subong through digital operation no kagag we are planning no pag gina-reach out kami sa mga academy no para makabulig sa among data banking kag ining amon mga programa with the BFAR kag DSWD hopefully no maka come up kami no sang programa nga konkreta gid no para sa aton nga mga aton nga mga fisher folks no, but as of now no manual lang kami analysis of operation tapos encode lang no with the help man sa mga atong mga encoders no sa atong mga banwa kag sa mga engaged mga partners sa atong gobyerno. Sir, by the way, bago kita mag-proceed sa aton nga part 2 no sa aton nga interview, may we know kung pilayan ang miyembro sang M-Pharmacy dira sa Banwas ng San Dionisio, and ano bala ang papel sang M-Pharmacy sa pagpangapin no sa dunang manggad sa Banwas ng San Dionisio, sir?
As of now, no, nakakonta kami meeting nagligad, no? May ara kami uh, participation sa Mr. Fox Group 10. Ang amon nga sa Mr. Fox, may ara kami sa NPDO, may ara kami sa DSWD, sa youth, sa women, sa commercial kag fishing sector. May ara man kami sa members sa private sector. And of course, we encourage man nga kung pwede, no? Ang sa church man kami sa church man, makakonect man kami sa church. Pero susubong na may limit lang subong ang amon nga participation just because nga bag-uman subo ang amon nga administration, no? Maka-reorg kami or pagi kami sa amon organization. But as of now, may ara kami sang organized nga infancy diri sa San Dionisio. Yes. And we're happy nga ginalakipan ini no sa mga nagkalain-lain man nga mga ahensya sang gobyerno, mga partners man naton, agud nga ma-make sure nga manami no nga aton nga pagpasad sa mga pulisiya, mga programa, aktibidad no para sa banwa sang San Dionisio. So that's the part 1 sa aton nga interview kay Mr. Gerald Bano, ang chairperson sa San Dionisio Pharmacy and at the same time ang Iloilo Provincial Fisherfolk representative. So sa aton nga mga tagpalamati, Sir Gerald, no, we'll do a part 2 lang sang sining interview kaya madamo pa kami sang igapamangkot sa imo, no, lakip na dira ang coordination, collaboration, support, no, nga ginabaton sang Informsi dira sa banwa sang San Dionisio. Bantayan mga kaabyanan pagkatapos lang sang pila ka mga pahibal. Ako si Felicidad Castro Caballero, sa ka-presidente sang Farmers, Masaroy Farmers Association. Tribo sang Panay Bukidnon sa Masaroy, Talino. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka budlay, bisan sa kabataan namon. Ang dalan kung hindi kami improbar, hindi kami paguligan sa gobyerno. Kung parimbawa, ay kami ginuligan ka 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karikot pala kay duro nga tanom dito karon na daw tamaan ka sana at may tigilan makamig 40 bitawan kami sa project mga cut flower tapos mga tools para mas among pag-improbar ka mga cut flower tapos nag-training pagit kami kadyang mga organic namon nagamit man namon sa among mga cut flower. Salamat ma'am sa 4K nga nagbulik namon paagi na sa LGU nga nag-support. Kag sa mga membro ko di kay Kap, kay kuno ay si Kapitan ka dyan, mga kaimaw ko nga kagawad, why madya siguro matuman. Kay ginsuportahan na ako, di padayon amon project. Ibsan si Kapitan na dyan magalit nga nag-support ka namin. Salamat sa po. Ako gali si Rosiel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K Project diya sa Masaroy. Also, cultural master ka Barangay Masaroy, parte sa Epic Chanting, embroidery panubot, kag mga oral traditions. Ako ang nagatudlo diya sa mga bata kada Sabado sa pagpangalasi sa kultura. Sa unang panahon, ma'am, ang kultura naman sa pagpanguma, uso sang una ang kainin, ang ginatanom katawo, inang mga maligo, mga dumaan, mga paray, mga bisya, sari-sari, mga sobra 20 ka klase ng mga bisya. Yaring sang orihin, ma'am, nagtinguha man ang tao, hay tuligan ang kainin, nagtinguha man ang mga tao sa orihin tubo, nga magpalapa, nagpundar katranman, inang pundar lanas. Ginakarbaw lang sang una o kung ginapala lang ka ginasadol ay waipat makinarias. Di amoy na nga nag-angat-angat na yung Masaroy sa partis pagpanguma, nagtanom do kami mga baridad na halin sa DE nga ginasuportar man sa barangay ay nakita mananda nga nagatinguha ng kaayupan. Kami diya sa barangay Masaroy may mga
tinutuyo man nga magsanyog pagid ang amon barangay parte sa pagpanguma. Labat pagid hay gintawaan makamiit kahigayunan nga makaambit ka diyang project kaporki nga hanggad gid ang mabulig sa amon pangabuhian. Kag kami man gusto gid nga mag-uswag ang Porky Project Diaz Masaroy para mag-improve man ang amon pangabuhi. Ang aton lang nga suportaran pagid kami kung ano yung mga kinahanglanon nga pwede man matao bala nga hindi man mabudlay sa taga-diin nga kinahanglanon namon paagi sa pag-improve para pagid ka amon ng madamo gid nga salamat. Kami diri sa Panay Bukidnon, madamo gid nga salamat. Bye-bye! Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan sa gihapon no, ini si Hope Torichante kagining programa Usapang Agrikultura. Welcome sa second part no sa aton nga interview. Makaupod sa gihapon naton si Mr. Gerald Bano, ang chairperson sa San Dionisio Inform Sea and at the same time ang Iloilo Provincial Fisherfolk Representative. So sa sining tinio no Sir Gerald kag sa aton nga mga tagpalamati ato naman nga istoryahan ang suporta, collaboration and mga sustainable practices no dira sa may panwasang San Dionisio. Ano ba lang mga kagamitan Sir Gerald no nga labi nga kinahanglan sa aton nga mga fisher folk dira sa San Dionisio sa karon? Kung gagamitan no sa pag-fishing no, ang aton nga mga mangingisda no sa aton lang nga pagtan-aw, sa ako lang nga pagtan-aw, may mga kakulangan sila no. Una gid may mga kulang ini sa training no, paano i-store ang ilang isda no, paano i-process no, ang ilang mga catches no. Wala din sila sa mga first aid kit. Wala sila emergency mga flashlight, naglakat lang sila wala sang flashlight, wala sang mga suga no. Wala man sila of course life jacket, galakat sila wala life jacket. Walang matabo sa ila sa lawod. Wala yun sila sang life jacket, life support. Kung sa gani, galakat sila, wala mga raincoat. Sometimes, wala pa sila sa mga ice box na ginadala, no? Malubok ang ilang catch, no? Mga drying facilities nila, no? Kulang sa mga drying facilities. Of course, ang mga fisher folks, wala din sila sa mga insurance premium diriya sa Panwasang San Dionisio, mostly. So, paano ayhan naton, sir, no? Matamat nga mabuligan ining mga fisher folk naton nga maka-access sa mga cold storage or mga kagamitan, no, life jacket and kit and at the same time ang insurance, no, para sa aton nga mga mangingisda, Sir Gerald? We encourage them no nga mag-upod no sa mga association no, ma-organize sila, maki-upod sila, magpamembro sila sa mga association existing no sa mga coastal areas dito sa amon no. Magpamembro gid sila para maka-connect no, maka-plan out no, parang ilang mga problema ma-identify no. Kag matiga ang programa no kay of course hindi makatag ang gobyerno naton sa individual no kung hindi organized. Pwede kita pa sa BFARS ang ilang mga ice box, ang ilang mga life support, mga first aid kit, pwede kita makapangasyon na sa Department of Health, no? Maka-connect kita, maka-partner kita kung sila organize, kung sila miyembro mismo, no? Nakaparehistro sila sa munisipyo, mga ilang registration no? Sa RSBSE, kung sandiin nga makita, no? Nga ara sila, no? Registered sila. Paano sila mabuligan, no? Kung hindi sila mismo, no? Hindi capacity, kag hindi sila mismo well-informed, kag hindi sila rehistrado sa mga organization, kag sa even sa LGU namon, paano sila makita sa datos nga amon nigali sila no pag may mga pagkinahanglan sila nga dapat i-address. Pila ka mga coastal barangays ang may ara sa San Dionisio, Sir Gerald, and
kada barangay bala no sa may Banwasang San Dionisio may ara gid sang organized fisher folk association o kun may mga iban pa nga barangay nga wala sang sini nga asosasyon. Sa mga coastal areas na mo din may ara kami 10, no? Na-organize ini sila sa nagligad, may ara lang abi ibang alo nagtulog na ang iban just because nga ang program sa mga NGOs ang una like after Yolanda, no? May mga crisis intervention, mga levy of intervention, capacity intervention. Sa nadula na itong programa sa mga NGOs, daw nagkarat-amat man nagkaradula ang ibang na organized. Subong isa na sang amon nga gina-address nga i-reorg sila liwat, no? Kay sa tuod-tuod lang na-organize na diri ang mga coastal area, may mga association na diri. Pero sa subong daw 5 na lang subong ang nag-exist, no, including us, no, nga gina-organize. Kung subong may mga women's kami sa coastal area nga ang mga daan to nga mga FAs, mga principal association, amat-amat namon subong nga ginapabugtaw liwat, no, reorg namon sila, namon i-dual registration, ginatanaw namon liwat nga kung sa diin makabulig pa sila, no, sa pag-manage sa among coastal resources. Yes. Hopefully, no, mamatamat gid naton na pukaw ang mga nagakatulog ng mga asosasyon dira sa Banwasang San Dionisio kaya dako gid no ang mabulig sa sini nga mga asosasyon agot nga mas mapalapit sa mga fisher folk, sa mga pumuluyo ang mga interventions no sa gobyerno. And sa ato naman yang collaboration and coordination, Sir Gerald, no? Ano ba paano ayhan makabulig ang gobyerno o kun pribado nga sektor sa mga inisyatibo no sa MFARMC dira sa Banwasang San Dionisio? Yes, no, na through MFARMC, no, ma-identify namon pag ma-pan out namon, no, makabulig ini yung mga sectors nga ini, no, pagi sa among inisyatibo, no, kung sabihin apartment sila, no, like the academ, no, gina-involve namon academ, no, ang mga private sectors, so sabihin makabulig sila, no, plan out design, no, sa among nga programa sa MFARMC, kay sila may mga idea ni sila yang mga may innovation na sila yung suited man, no, mga bag-o subong adaptable na mga programa sa MFARMC pag-manage sa atong coastal area like the academy, may mga research din sila, no. Kung sabihin makabulig kita, no, makabulig sila, no, develop, no, pag-design sa programa pag partner, no, maka-network, no, so nagalalain mga NGOs sa atong gobyerno. So may mga bulutuan na dira, Sir Gerald, no, nga connect ang MFARMC sa Banwasang San Dionisio. Ga-connect kami man sa amon diring duwa ka high school, no? Sa duwa ka high school nga gi-exist diri sa San Dionisio. Of course may ari na kami subong kami Peace Corps, no, makabulig-bulig ni sa among programa sa MFARMC subong ang mga Peace Corps. Also tap kami, no, isa man sa plano na matap kami sa NIPSI, UP para sa amon nga CRM, no, para ginamon ang among coastal resource management CRM. Kagda ko nga bulig kung may mga academe kita kay they conduct researches, no, so kung may mga panalawsaw mabuligan ang aton yung mga fisher folk, no, sa mga nagkalain-lain nga mga concern kaya ang ini nga mga research, no, nagpangita sang sabat sa mga nagkalain-lain nga mga problema sa mga coastal communities naton. Sir, paano bala naton gina-promote ang MFARMC or sang MFARMC ang mga responsible fishing practices dira sa Banwasang San Dionisio, sir? First, no, gina-promote ini una-una gid dapat gid sila yung magpa-rehistro, no, through FISR, no, may ari kami yearly nga gina-conduct nga registration, no, dapat magpa-rehistro gid ang maaton nga mga fisher folk, no. May kasi sila nga ang ila gear, no, base sa atong lay 8550, no, maging amendar na, no, ang aton nga hindi kita mag fishing na hindi siya destructive, no, hindi siya makaguba, makahalit sa atong dunang manggad. Ang MFARMC siguro, no, pabulig man assist, no, facilitate sa atong registration, sa atong BOTR,
on-site man o kung online, may ari man kami diri online registration sa among nga MAU office. Join sa campaign sang Visayas sa core season, no? Join sa consultation, forum, creation sa atong PCFOC organization, with the Bantay Dagat operation, pag-enhance ang ilang trainings, no? Pagdulig sa amon sa pagbantay, no? Livelihood program, alternative support, no? Sa atong mga PCFOC, no? Para ma-minimize ang fishing pressure, no? Kay kung magwain tanan-tanan sila ang mga PCFOC ang mga vessels, siguro gutok sa atong kalalawra, no? Dapat may mga livelihood support din sila, like mundiri nga seaweed farming, no, kung sa diin nga makabulig sa ila, no, makaganhagan, no, sa fishing pressure, no. Of course, ang ating education campaign as always ginaangot naman ng atong pag-manage, no, sang atong coastal resources pagi sa EFM, no, approach sang atong FME 11 framework. Sir, sa aton nga mga tagpalamatino, especially sa mga fisher folk naton sa iban pa nga mga kabanmohanan diri sa probinsya sang Iloilo, may mga best practices ayan kita nung pwede sundon or i-emulate, no, mangin modelo sang iban nga mga LGU, no, diri sa probinsya sang Iloilo, and even, no, sa mga kalapit nga mga probinsya diri sa Western Visayas. Yes, no. Recently, no, ang Banwa sang Ahoy, no, as the best in pharmacy, no, sa national paggatag sa award, no, first runner up sila, no. We are also aiming for that, no, sa Banwa sa San Dionisio, no. That's why we are now fast tracking, no, sa among in pharmacy, no. Kay like ang ginaaiman namon in MMK, no, malinis at masaganang kalikasan, like the Gawad Saka, the Saad program, no. Isa man isang among tutukan man nga maka-join man kami, no, para man ang Impartial sa San Dionisio makilala man in the future, no, with the GU support, no, sa support, disaster preparedness, mga training namon sa amon ng mga programa sa infancy. Hopefully, no, labi na gid ang amon subong ginatukan man ang amon nga disaster, no, preparedness, o paano kita i-prepare, no, during the disaster. Kay coastal area kita dapat well trained ang aton nga mga PCFOC regarding sa disaster. Recently lang, sir, no, sunod-sunod ang bagyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas, no, epekto sang habagat nga gin-enhance ang sini nga mga bagyo. Do ano ka prone ang Banwa sa San Dionisio sa habagat, sir, no? Kati nakita naton sa iban nga mga area sa pungsod, no, nangindako ang halit sang habagat nga gin-enhance sa mga bagyo, no, sa ilang mga baybayon. Prone gid na din Banwa sa San Dionisio sa habagat, no, labi lagi ko may mga bagyo sang gamay lang gani nga pugada, no. Madlo sila diri sa amon area, apektado na din ang amon nga pagpangisda, labi na gid amon nga seaweed farming. Kay isang sinilang nga pagbagyo, ubos gid, no, ang amon nga seaweed farm, ang amon mga seaweed nga pang tanom nagkaraanod naman, nagkarawas up naman. Pasalamat na kay naka-insure kami sa PCIC, no. Gina-encourage ko gani ang mga PCFOC diri nga ipa-insure nila sa PCIC ang ilang mga vessels, no, pag ilang mga gears. Yes, we agree, no, kaya hindi mo mapaktan ang mga insidente sa dagat, no, so dako gid mabulig sang insurance nga ginakuha, no, sa PCIC. So sa aton nga mga sa aton nga mga mangingisda dira nga wala pa nakapa-insure, no, sang ila sakayan, sang ilang man mismo kaugalingon, siguro, no, pwede gid sila nga magpadulong sa aton nga PCIC o kon Philippine Crop Insurance Corporation, Sir Gerald. Yes, ma'am, no, every Thursday kadto na yung adjuster, no, ang personnel sa PCIC sa MAU, no, kadto lang sila sa opisina, no, sa MAU.
daw nadula no nga aton nga connection with Sir Gerald Bano, ang chairperson sa San Dionisio MFARMC. But we're very grateful no kaya nakakuha kita sang madamo nga impormasyon no kag knowledge no sa aton nga resource speaker sa aton nga dinapit diri sa usapang agrikultura si Mr. Gerald Bano, who is at the same time the representative sang Iloilo Provincial Fisherfolk. Pila sa mga ginapatpat nato no mga kaabyanan ining collaboration no sa gobyerno, private sector, and at the same time sa Fisherfolk Association or council no ining MFARMC nga kung sa diin si Sir Gerald ang nagapamuno. Also, inistoryahan man nato ng mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sa aton nga mga fisherfolk dira sa banwasang San Dionisio. Aton man nga istoryahan diri sa usapang agrikultura ang mga dunang manggad nga bugana or nakabulig no sa ekonomiya sa banwasang San Dionisio, ang seaweeds no, ang mga corals naton dira sa banwasang San Dionisio, crabs no, mga kasag, and also ang mga nagkalain-lain nga klase sang isda. Siyempre, ginapatpat ang mga pagpanghangkat, lakip na dira ang nagapanguna, ang IUU no, or illegal fishing. Mga unregulated no, nga mga classes ang pagpangisda dira sa banwasang San Dionisio. Hopefully, amat-amat ma-address ini no sa MFARMC kaupod ang LGU, ang MAU, and of course no ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Well, nevertheless mga kabyanan no, makabalik man si Sir sa iyang connection sa aton no. Still, we're very happy. Nadula no sang signal or nadulaan sang signal ang aton nga dinapit si Sir Gerald Bano. Hopefully maka-connect pa kita sa gihapon no before kita magtakop sa sining programa. Of course no, gusto naton kuhaan man sang mensahe si Sir Gerald sa iya nga mga kaupod dira sa MFARMC. Kabyanan, as
as promised, na-connect sa gihapon naton si Sir Gerald, no? Ang aton nga chairperson sa San Dionisio and Pharmacy. Sir Gerald, ang imong nga mensahe sa aton nga mga fisher folk, no, sa banwa sang San Dionisio or sa mga miyembro man sa Pharmacy. Last year, pasalamat din ako, no? Sa sinuportinidad sa DYLL, Radyo Pilipinas, no? Sa sinuportinidad nga mabatian, no? Ang aming mga team kung as Fisher Folk din sa Banosan San Dionisio. Of course, among BFAR Regional Director, Ma'am Rinia, BFAR PFO, Ma'am Nene, Ma'am Leia, sa aming tuwing division, kay Ma'am Jessica Ismaw, kay Ma'am Laika, kay Ma'am Rian, kay Ma'am Jilen, sa province of Iloilo, kay kay Dodong Toledo, kay Ma'am Grace, Sir Excalibur, kay Ma'am Joseph, no? Pag sa tanan nga in pharmacy sa Banua sang alin sa 5th District, from San Joaquin, up to the Carles, sa mga in pharmacy chairman, good morning sa inyo. Salamat din sa inyong support, no? Bilang inyong chairman, thank you so much sa inyong pagsalig, no? Pwede rin sa aming Banua, thank you sa aming Mau, kay Ma'am Ribik, sa aming technician, kay Sir Leo, kay Sir Alvar, and of course, sa aming mga bagong siguro municipal mayor, kay Mayor Sammy Lopez, thank you so much. Also, tanan no, para sa Banosan San Dionisio, po sa Inter-Province of Iloilo, sa inyo naman, thank you so much opportunity. Good morning. Yes. Thank you so much man sir no sa imong tiyempo diri sa amon, but before kita magtakop no, ano bala kadako ang bulig sang BFAR sa Pharmacy sa Banwasang San Dionisio? Kadako mo isang bulig sang BFAR, no, sa Banwasang San Dionisio, no, sa programa sa seeds farming, no, kay every year, no, nakabatong kami sa mga farm implements, sa mga proyekto sa BFAR, ano po sa mga training, capacity development sa mga fisher folk, labi na sa aming pharmacy, kay may arak sigurong target ng 3 years, no, ang BFAR para sa aming pharmacy development, no. Thank you so much sa BFAR 6, kaya labi na dugwa sa buong, no, sa mga sinsurista namin sa mga crew, may mga programa kami subong kinakonduct with the DSWD, with the BFAR, no. Salamat sa inyong mga fiberglasses, yung mga boat, mga ginhatag pa lang sa ating mga facing crew, no, operators ang sinsuro. Thank you so much, BFAR 6, Ma'am Renz, Tanan, Ma'am Leia, thank you so much tayo sa Tanan, yung academic staff, no, diri accommodating, no, managas malkid always makita ako dira sa regional, sa PFO, sa region. Thank you so much sa inyong mga staff dira. Good morning. Yes. And also sir no, ano pa balang lauman sa mga pumuluyo no kay Sir Gerald Bano bilang chairperson sang sining Pharmacy sa San Dionisio? Launa na nila, no, tigaan ako sa help, maayo, no, pag makatabok ako as always kay area ko sa Island Barangay, no, tigaan ako maayo at simpo. Ay may damo kita sa mga activities na pinakonduct. Next week may kami special meeting, no, para sa amon ordinance, no, na kami na sa mga ordinance na fast track namin sa mga ordinance kaya mga provision dito nga hindi na suited, no, need na i-update sa atong ordinance kay next year base maka-level off kami, no, sa aming LOD maka level 3 kami or 4 or 5 hopefully, no, kabay, no, sa pagbinuligay, no, sa council sa infancy, no, sa pagpanguwi mo sa akong mga endeavor. Thank you so much, kid. Yes, and with that sir, madamo gid nga salamat sa imong pag-upod no diri sa usapang agrikultura sang DA kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Hopefully hindi ning last nga pag-updanay nato no diri sa usapang agrikultura. Mabuhay kamo no nga mga fisher folk diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Sir, again, maayong aga, madamo gid nga salamat. Maayong aga, Ma'am Hope. Thank you so much. Good morning. Nabatian mga kaabyanan si Sir Gerald Bano, ang chairperson sang San Dionisio Pharmacy, and at the same time ang representative sang provincial fisher folk, no. So
isa naman ka makabuluhan nga aga ang aton nga natapos no diri sa usapang agrikultura. Madamo kita sang natun-an gikan sa practices man no sang banwa sang San Dionisio, and currently nagapasad sila sang ordinansa kay ti makita man naton or well gets man naton no nga samtang naglakat ang panahon no may mga practices no nga hindi na applicable sa subong nga panahon, mga dumaan na bala nga mga pagsulundan. So gani ginatry no nga i-amend ini sa aton nga Infarm-C. So hopefully no mangin suited gid ini para sa aton nga mga kinahanglanon sa mga fisher folk. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pagtutok diri sa usapang agrikultura, sa mga katapo no sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and also sa DIWA or rather sa Department of Agriculture Western Visayas. Good morning no sa BFAR 6. And also kay Ma'am Terry Figueroa. Hi ma'am, good morning. And sa tanan nga mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto naton nga pasalamatan man ang aton nga mga katuwang technical no diri sa studio, Sir Vermor Aventura, kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upo diri sa amon. Tutok lang sa mga madason pa no nga episode sa usapang agrikultura. Ang inkaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, kagini ang usapang agrikultura. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.